Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa aking mga subscriber, Facebook friends, group members, good morning po sa inyo. Especially sa mga viewers. Mga katoto, istorya ko muna ngayon about dito sa aking veteranang nag-iisang female Shih Tzu, si Maggie po. Okay? Kasi kanina napansin ko lang, pinaliguan ko siya tsaka yung si Tyler. So, naalala ko lang yung dating pinagsamahan namin ito nung bata pa. Istorya ko po sa inyo kung paano ito napunta sa akin. Ito po regalo po ng aking mabait na manugang na si Emil, sa aking anak, which is yung asawa niya nga. Si Cyril, nag-iisa kong anak na babae. Regalo niya to. At that time, dito sila nakatira nun So, nung sila bumukod na, iniwan po sa amin to. At pinaris po namin to kay Brutus. Si Brutus po yung namatay na asawa nito, remember last year. Siya po yung isa sa veteranang aso ko dito. Actually, siya talaga yung veterana. Dahil si Pickles 5 years pa lang. Ito 8 years na. So, nag-hit po yan ngayon. Pero kahit nag-hit yan, kahit last year nag-hit, di na namin pina-stud. Kasi nga, may katandaan na. And isa pa, stop breeding na siya dito dahil gusto ko maging masaya na lang siya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa mamatay siya sa amin. So, yun mga kadogo, nag-hit nga yan ngayon, kaya lang hindi yan nagme-mensa dahil nga sa matanda na. Menopause na. Hindi na rin talaga pwede. Tsaka hindi na namin hayaang i-breed to. Sakit nga siya, cataract, mga kadogo. Pero ito, sabi sa akin ng aking kaibigan na vet, hindi naman kailangan ng pa-opera dahil nga may edad na. Sa edad niya, parang hindi na practical. And besides, nakakaaninag pa po to. Kaya continuous yung aming drops para dyan sa kanyang cataract. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa tumanda ng tumanda. Regular niya ng gamot yun. Nakakakita pa po siya kaysa ipa-opera. Baka hindi kayanin nga naman. So, ang gagawin na lang namin is ito. Maging malaya siya dito. Stop breathing na siya. Maging masaya na siya with us. Hanggang sa tumanda siya. At dumating yung time na siya po kunin na lang kanyang asawa. Pero hindi po namin ito pinababayaan. Tatanda na po ito dito sa amin. Halos kasabayan po ito ng aming mga anak. Marami pong gustong humingi dito mga kadogo. Hindi po namin binibigay kami mismo sa pamilya namin, o wife ko, mga anak ko. Ayaw namin ipamigay ito dahil nga hindi naman po tayo yung klase ng breeder na hindi naman lahat hindi naman lahat. Pero may nakikita kasi ako, mga breeder na after pakinabangan yung kanilang mga aso, mga padam or sire, binebenta ko. Hindi ko po kaya yon. Okay, hindi po namin kaya yun. Kahit kami ayaw namin yung gano'n. So, dapat nga, lalo natin silang mahalin dahil frankly speaking, kumita tayo sa mga to Tapos, pagdating ng edad nila ipamimigay na dahil sa wala na tayong pakinabang. Hindi po pwede po. Kasi po, ako po hindi lang basta-basta breeder. I'm 100%, kami po lahat yung mga dog lover dito. Hindi lang po porkit nagbibreed kami, puro kita. Hindi po yun ang mindsetting namin dito. Kami po ay nag-i-enjoy mag-alaga ng aso dahil nga kami yung mga dog lover. And, aside from nag-aalaga, nag-breed, siyempre, ginagantihan po tayo ng ating mga alaga. Binibigyan tayong puppy at kumikita po tayo doon. Okay? So, vice versa po. Naalagaan namin maayos, binibigyan puppy, kumikita kami. Pero in return po, never po namin silang i-rebenta pag tumanda na. Dito na po yan. Si Pickles po, malapit ko na po yung pag-resignin. Even bata pa yan, mag-6 years pa lang. At age of 8 years, 7 years, baka hindi ko na po siya ipa-start. Gusto ko malakas pa siya na nakakalaro namin dito. And besides si Tyla, yung kanyang anak, siya naman ang papalit sa kanya. At never po namin bibenta si Pickles. Wala po sa isip yun. Talagang dito po sila tatanda. Even tayo po hindi po pinanganak na mayaman. Wala po kaming kakayanan na talagang kagaya ng ibang mayaman na pag may sakit bet kagad, So, hindi po namin kaya yon dahil hindi naman po tayo mayaman. Pero, lahat po ng way bilang dog lover, ginagawa po namin. Yung pagmamahal, malasakit,
yung time at yung alagaan silang maayos. Nandun po yung konseptong yon. Kaya hindi po namin sila basta-basta ganun nabibitawan porkit tapos na po sila sa kanilang peak na year para maging breeder or maging active dam. Hindi po kami ganong klase. Ito po, dito na po ito mamamatay, ganyan po siya. Pag halakalat dito, kailangan po wala tayong magagawa, breeder po tayo. And no dog lover. Kaya, ito po, binlag ko lang to, in-story ko lang yung story nito dahil ito ay napamahal sobra sa amin. So yun mga kadogo, natuwa lang po ako, siya. Kasi naglalambing ang tanda-tanda, lagi nasa pa ako. Kasi nga, minsan to si Kotong, Pickles, and even si tayo nagsisimula na nagsusumit sa kanya. Ano man laban na ito, lit-lit na ito. Tapos labo pa mata. Kaya kami nag-usap-usap dito na malaya lang siya and i-monitor para hindi naman siya mabugbog ng mga besides, hindi naman siya totally binubugbog. Unless kung may pagkain. So alam na namin ang gagawin. Na pagkakain ng mahiwalay. After man kumain, hindi naman nag-away-away. Nag-aharutan pa nga sila. Kasi priority namin to dahil una-una maliit. Tapos may edad na. Tapos may katarak pa, may kalabuan ng mata. Kaya nasa kanya po ang attention namin. Hindi po namin siya hinahayaang mapabayaan at masaktan ng mga adult at mga bago namin mga aso dito. So yun mga kadogo, yung story lang namin. Ito po ay dito na po ito sa aming mamamatay. At never po namin tinibitawan. Dahil sobra po namin mahal to. Ay magagalit ko yung anak kong babae. At yung asawa niya, pag nawala to dito. Saka hindi naman namin gagawin ito. Mahal naman namin to. Dito na to mawawala ng hininga hanggang kahuli-huli ang kasama kami nito. Kagaya po ng asawa niya si Brutus na namatay ng magna 9 years. Okay? So dito muna mga kadogo, at ako'y nag-story na naman. Till next time po, at salamat po sa aking mga viewers. And sana po like, share natin po ang mga videos ko. And kung pwede po, magpa-subscribe po tayo sa ating mga kilala at mga relatives para po lumaki ang small channel natin. Okay? Solid po tayo mga dog lover, mga kadogo. Till next time mga kadogo. Thank you for watching.